So, dito na po tayo magkaibigan sa sunod na verse. No? So, kami iyong pinagbili sa maliit na halaga. Sa ginawang pagbibinta, walang tubo na nakuha. So, makaibigan, no, napakalungkot ang nangyari sa Israel. Pero, love na love ni Lord kasi ang nakalagay naman doon sa mga awit 36:5 na nagsasabi, ang wagas na pag-ibig mo, Yahweh, ang walang hanggang, at ang iyong pagtatapat ay abot sa kalangitan. No? So, napakaganda mga kaibigan. No? Dito sa 13, sa sinapit namin ito, mga bansa ay nagtawa. Kinukutya kaming lagi, iniinis sa tuwina. No? Pero mga kaibigan, guidelines po dito pag iniinis tayo, kinukutya tayo, hayaan natin. Kasi 4 po ang mahalin at ang gagawin natin sa kaaway o na ipanalangin natin, i-love natin, gawa ng mabuti at pagpalain po natin sila. No? So, yan po mga kaibigan ang ating gagawin kung may kaaway. Sunod po, 14. Pati bansang walang Diyos sa gitna sa sanlibutan. Siya nang na'y umiiling bilang tanda ng pag-uyam. No? Inuuyam tayo, kinukutya tayo, hayaan natin sila. Sa next, sa 14. At lagi kong alaala, mapait na karanasan. Aking puso ay nanlumo sa malaking kahihiyan. No? So, balit may nakalagay dito sa Psalms din po na pag kay Lord tayo, hindi niya tayo papayagan na papahiya. No? So, lahat tayo ay minsan napahiya kasi may panahon para sa lahat. So, balit, ang sabi dito sa mga awit na pag tayo ay kay Lord, hindi niya tayo hahayaang mapahiya. No? Yan yung paggaganda pag hindi niya tayo hayaang mapahiya. Susunod po tayo. Ang malaking kahiyang ngayon aking tinataglay ay bunga ng pang-iinis at pakutya ng kaaway. No? Yan, pag ginukutya, yan lang. No? Idalangin natin kay Lord sila. No? 17. Sa ganitong karanasan, kami lubhang nagtataka. No? So, grabe. No? Lubhang nagtataka. Tapos sunod, ikaw na may nakaukit sa isipat alaala. At ang tipan mo sa amin, sinunod sa tuwina. So, may panahon para sa lahat. No? So, kung ano man ang gusto ni Lord, hindi natin makikwestiyon po. Ang ano lang dyan ay all things work together for good. No? Ano man ang mangyari, yung kay Santiago ay pasalamatan natin. Kasi may purpose si Lord kung bakit nangyari sa atin yan. Kasi siya naman ang may control po sa ating lahat. No? Kaya no need to worry about it. No? Dahil sa ang Diyos ay love na love po tayo. No? Susunod po na verse, dito tayo. Hindi namin sinusuway yung iyong mga batas. Hanggang ngayon, tapat kami, hindi kami lumalabag. Yan. So, kahit anong mangyari, basta tapat tayo sa batas. Tapat tayo sa kalooban ni Lord. Tapat tayo sa pagsunod at paggabay. No? Sa kanyang magabay. Ganyan pa may iniwan mo kami iyong binayaan. Sa gitna ng mga ganid at pusikit na karimlan. No? So grabe, hindi basta-basta na, medyo malalim na Tagalog ito. No? Pagkarimlan kasi, yung parang ginigipit tayo. No? Yung parang walang kalayaan, parang slave tayo. Yun. So yan dito. So dito ngayon, sa sunod na verse, kung pagsamba sa ating Diyos, kusa naming itinigil. At sa ibang mga Diyos, doon kami dumalangin. Yun ang hindi maganda, mga kaibigan. No? So, isa sa mga cause ng parusa ni Lord ay pag tayo magtiwala sa ibang Diyos. No? Kasi siya ay a jealous God. Kaya ano man ang mangyari, doon tayo kay Lord. Kasi siya naman ay tapat. No? Ang kanyang katapatan ay abot hanggang langit. Biro mo yan. So, ibig sabihin po na masahan po natin ang kanyang
pagmamahal sa atin. Ito iyong nababatid pagkat sa iyo'y walang lihim. Sa iyo ay walang lingid sa isipan at damdamin. No? Sa mga kaibigan, sa isipan, damdamin, at sa lahat nating ginagawa, mabuti at masama. So, walang sekreto kay Lord. Ibig sabihin na kitang-kita niya tayo. No? Kaya, tandaan natin mga kaibigan na kitang-kita tayo ng ating Panginoon. No? Saan man tayo pupunta. Sunod po, dahil po sa inyo'y buong araw kaming pinapatay. Turing nila sa amin ay mga tupang pangkatay. So, yan mga kaibigan, no? Yun ang nakasulat dito. No? So, paminsan-minsan, mayroon tayong tinatawag na mga challenge sa buhay. No? Pero mayroong panahon para sa lahat mga kaibigan, ang malagay maging tapat tayo sa ating Panginoon. So, dito sunod sa 23, gumising ka sana, Yahweh, sa paghimlay ay gumising. Bumangon ka, kailanmay, huwag pa kaming itatakwil. So, dito mga kaibigan, pwede pala nating yung prayer kasi nandito sa Salmo. No, pwede tayong manawagan kay Lord, tulungan mo po ako. Pag ito kasi mga kanya lang ito, mga parang kanyang masalita, no? Pag sa Ilonggo pa pananambito, no? Ibig sabihin yung mga mga salita, no? So dito ngayon, sunod tayo. Kami huwag pagkublihan, pagtaguan ay huwag din. Ang pangamba namin hirap, huwag mo pong lilimutin. So yan, So, next, halos kami ay madurog nang bumagsak na sa lupa. Sa bunton ng alikabok ay lupig na nabulagta. 26, bumangon ka at tumulong. Kami ngayon ay iligtas. Dahilan sa pag-ibig mong kailanman ay di kukupas. No? So, napakaganda. So, dito, pag tingnan natin ang lahat na binasa natin sa Psalms 44, no? So, isinaysay ng psalmista dito ang lahat nilang naranasan na hindi maganda, no? Subalit mga kaibigan, ang kanyang ending, ang last verse ay napakaganda, no? Na walang ibang pwedeng magligtas, no? Ulitin ko yung last verse mga kaibigan na ating binasa po kanina. Bumangon ka at tumulong, kami ngayon ay iligtas. Dahilan sa pag-ibig mong kailanmay di kukupas. No? So yan. So ibig sabihin na pag i-analyze mo yung chapter na ito, hindi nawala ng pag-asa ang ating psalmista. No? So aking babasahin sa muli mula sa verse 1. Panalangin upang iligtas. No? Ang gawa mo nung una, dakilang mabagay, narinig po namin, O Diyos, sa ninuno naming mahal. Pinalayas mo ang intel sa sarili nilang bayan at ang mahinirang mo ang siyam mong inilagay. Sila'y iyong pinagpala, pinaunlad, yaong buhay. Samantalang iyong iba ay parusa ang nakamtan. Hindi sila ang gumapi sa lupainang naminana. Hindi sila nagtagumpay dahilan sa lakas nila. Hindi tabak ang ginamit na sandata, kundi lakas mo, O Diyos, noong ikaw ang kasama. O ito'y ginawa mo, pagkat mahal mo nga sila. No? So yan, grabe ang pag ang love ni Lord sa atin. No? Ang wagas na pag-ibig ng ating Panginoon ay walang hanggan. Ang kanyang pagtatapat ay abot sa kalangitan. No? So dito na po, sunod na verse. O Diyos, ikaw ang hari ko na nagbibigay ng tagumpay. No? So of course, walang ibang magbigay ng tagumpay kundi ang ating Panginoon. Pagwawagi kaloob mo sa bayang iyong hinirang. Dahilan sa iyong lakas, talo namin ang kaaway. Pagkat ikaw ang kasama, kaya sila napipilan.
Palasok ko aking tabak, hindi ko rin inaasahan, upang itong kaaway ko ay magapi sa labanan. Ngunit ikaw ang nanguna, kaya kami nagtagumpay. Sa sinumang namumunghing malulupit na kaaway. Kaya naman ikaw, O Diyos, lagi naming pupurihin. Sa pagpupurit pa sa salamat, ikay aming tatanghalin. Ngunit ngayon itinakwel, kaya kami ay nalupig. Hukboy nami binaya at hindi mo na tinangkilik. Hinayaan mo nga kami, kaya kami ay tumakas. Aming mga naiiwan ay sinamsam nilang lahat. Kami iyong binayaang katayin na parang tupa, natapon sa ibang bansa upang doon ay magdusa. Kami iyong pinagbili sa maliit na halaga. Sa ginawang pagbibinta, walang tubo na nakuha. Sa sinapit namin ito, mga bansa ay nagtawa. Kinukutya kaming lagi, iniinis sa tuwina. Pati bansang walang Diyos sa gitna ng sanlibutan ay nangyaring umiiling bilang tanda ng pag-uyam. At lagi kong alaala mapait na karanasan. Aking puso ay nanlumo sa malaking kahihiyan. Ang malaking kahiyang ngayon aking tinataglay ay bunga ng pang-inis at pagkukya ng kaaway. Sa ganitong karanasan kami lubhang nagtataka. Ikaw na may nakaukit sa isipat alaala, at ang isipan mo sa amin at ang tipan mo sa amin sinusunod sa tuwina. Hindi namin sinusuway yung iyong mga batas. Hanggang ngayon tapat kami, hindi kami lumalabag. Ngayon pa may iniwan mo kami iyong binayaan sa gitna ng mga ganid at pusikit sa karimlan. Kung pagsamba sa ating Diyos, kusa naming itinigil, at sa ibang mga Diyos doon kami dumalangin. Ito'y iyong mababatid pagkat sa iyo walang lihim, at sa iyo ay walang lingid sa isipan at damdamin. Dahil po sa inyo buong araw kaming pinapatay. Turing nila sa amin ang matupang pangkatay. Gumising ka sana, Yahweh, sa paghimlay ay gumising. Bumangon ka kailan may bagpo kaming itatakwil. Kami huwag pagkublihan, pagtaguan ay huwag din. Ang paggamba namin hirap, huwag mo pong lilimutin. Halos kami ay madurog nang bumagsak na sa lupa. Sa bunto ng alikabok ay lupig at nabulagta. Bumangon ka at tumulong. Kami ngayon ay iligtas dahilan na sa pag-ibig mong kailan may di kukupas. Magkaibigan, ano man ang ating naranasan sa buhay, no? Tandaan po natin yung verse na ito. Pwede po nating sabihin, bumangon ka at tumulong. Kami ngayon ay iligtas dahilan sa pag-ibig mong kailanman ay di kukupas. No? So tandaan po natin, maraming mga verses po sa Biblia ng pag-ibig ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin ay walang hanggan. At ang niyang pagtatapat ay abot sa kalangitan. Kaya no need to worry, mga kaibigan. So sa ngayon, for the last time, ulitin ko yung last verse. Bumangon ka at tumulong, kami ngayon ay iligtas. Dahilan sa pag-ibig mong kailan may di kukupas. No? So yung pag-ibig ni Lord, tandaan natin ay di kukupas. Love na love po tayo ng ating Panginoon. Kaya no need to worry, mga kaibigan. No? So dito, akin pong babasahin sa muli. No? Dahil napakaganda. Bumangon ka at tumulong, kami ngayon ay iligtas. Dahilan sa pag-ibig mong kailanman ay di kukupas. No? So ang pag-ibig
ng Diyos sa bawat isa sa atin kailanman ay di kukupas. No? Ibig sabihin, ang kanyang pag-ibig ay hindi nakukupas, kaya no need to worry mga kaibigan, dahil hindi nagkukupas ang pag-ibig ng ating Panginoon. Kaya tayo po ay manalangin na po. Lord, maraming salamat sa iyong salita. Tulungan mo po kami, Panginoon, na iyong salita ay manatili sa bawat isa sa amin, matatak sa aming isip, at suma sa aming puso. At Lord, tulungan mo po kami na aming itong i-share sa bawat isa, at gamitin mo kami, Lord, sa makapangyarang paraan para sa iyong kalwalatian, sa iyong kaharian, at sa iyong ubasan. Lord, maraming salamat na ang iyong pag-ibig kailanmay hindi kukupas. Sa iyo lamang ang kapurang kalwalatian, dinadalhin po namin ito, Ama, sa matamis na pangalan na iyong anak na si Jesus Kristo, na aming Panginoon at Tagapagligtas. Lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. Maraming salamat.